Sa pagpapatuloy, nagawang makaligtas ni All Might sa mga assassin kahit pa sa kabila ng kanyang mahinang anyo. Hindi ito papayag na may masamang mangyari kay Zuko, kahit paibuwis niya ang kanyang sariling buhay. Samantala, si Deku ay may kumpiyansang maiwasan ang mga bala ni Lady Nagant, basta't kaya niyang maunahan ito bago pa man ito tuluyang makaatake, ngunit isang bala ang nagmula sa likod ang dumaplis sa kanyang tagiliran. Dahil sa hindi inaasahang pag-atake, ito ay nagdulot ng kalituhan sa kanya, at dito niya nalaman na ito ay may kakayahang makapag-airwalk na ibinigay ni All for One, ibig sabihin, magagawa na ni Nagant na paigsiin ang distansya ng bala, na itong tumama sa kanyang likuran kanina. At sa pagbagsak ni Deku, siya ay gumamit ng usok upang lituhin ang kalaban, at gamit ang Fujian siya ay nag-charge ng puwersa sa kanyang mga binti, habang binalaan siya ng third wielder sa kawalan ng pagsasanay dito, ngunit wala nang ibang paraan pa kung di subukan ito. Samantalang si Lady Nagant ay nagawang madaya ni Deku, upang ito ay magmintis sa ilan niyang nagawang pagtira, at laking gulat niya nang si Deku ay biglang bumulusok pataas at nagawa siya nitong hawakan. Ngunit siya ay biglang sinikmuraan ni Lady Nagant, dahilan para bumitaw si Deku at sinubukan niya na tanungin kung bakit siya ay nagawang pumanig sa mga kamay ni All for One. Sinabi ni Lady Nagant na hindi niya lahat nakikita ang buong mga katotohanan sa likod ng Hero Society, at inalala niya kung paano siya ginamit ng Safety Commission upang gumawa ng mga karumal-dumal na gawain para lamang sa kapakanan ng lipunan ng mga bayani. Nang maabot niya ang kanyang sukdulan, nagawa niyang patayin ang Chairman Commission, dahil sa panlilinlang nito sa lipunan at sa patuloy na paggamit nito sa kanya upang kumitil pa ng maraming buhay para lamang mapanatili ang huwad na pag-asa. Dahil sa krimen na ginawa niya, siya ay inaresto at pinalabas ng komisyon na siya ay pumatay ng 2 heroes para mapagtakpan nila ang kanilang mga totoong kamalian. Dahil sa nakakalungkot na katotohanan, sinabi niya kay Deku na ilusyon lamang ang kanyang mga paniniwala dahil sa maling edukasyon na pinamulat sa kanya, hanggat may isang alipin na gagawa ng isang maduming trabaho, hindi makikita ng taong bayan ang isang mukha ng mabahong katotohanan. Habang tinatangka niyang barilin si Deku, nagulat siya nang mas lalo pang gumagaling si Deku sa pag-iwas sa kanyang mga bala, at sa hindi inaasahang pangyayari, ginamit ni Lady Nagant upang ipangpain si Overhaul para magpakita ng pag-aalinlangan si Deku. Nang papunta na ang bala kay Chisaki, laking gulat niya nang maiwasan ni Deku ang sunod niyang atake at nagawang mag-iba ng direksyon ng mas mabilis pa sa bala para lamang mailigtas si Chisaki sa maikling oras. Hindi makapaniwala si Nagant na nagawa pa rin ni Deku mailigtas si Chisaki at hindi nagpakita ng pag-aatubili, at gamit ang Manchester Smash, nagawang sirain ni Deku ang gun barrel ni Lady Nagant. At nang nahulog si Lady Nagant, nagawang ibigay ni Deku ang kanyang kamay, dahil nararamdaman ni Midoriya na si Nagant ay may pag-aalinlangan sa mission niya at paniniwala niya kay All for One. At sinabi ni Midoriya na naniniwala siya na may pusong bayani pa rin si Nagant, dahil tulad nga ng sinabi niya, ang kanilang lipunan ay hindi maituturing na perpekto kaya sila ay pare-parehong biktima, at handa siyang tumulong kahit pa sa kabila ng nagawa ni Nagant. Si Lady Nagant ay humanga sa determinasyon ni Deku, ngunit lumalabas na nagplano si All for One para sa ganitong sitwasyon, kung sakaling magtangka siyang tumalikod sa kanya, at si Lady Nagant ay biglang sumabog. Sinubukan habulin ni Deku si Lady Nagant, at sa kabutihang palad sinalo ni Hawks ito sa pagkakahulog, at sa pamamagitan ng mga mata nito, muling nabuhayan ng loob si Lady Nagant dahil sa tibay ng pananalig at sa inspirasyon nitong tumulong sa kabila ng pareho nilang trabaho sa nakaraan. Sa kabila ng malalang natamo, sinabi pa rin niya ang lokasyon ni All for One, at si Endeavor ay agad nadakip niya si Chisaki, habang si Deku ay lalong tumindi ang kanyang galit kay All for One dahil sa mga patuloy na kasamaan nito. Matapos ibunyag ni Lady Nagant ang lokasyon kung saan sana niya dadalhin si Deku, agad na nagtungo ang koponan nila sa nasabing lugar, ngunit sa kasamaang palad ang tanging nadatnan nila ay ang mensaheng iniwan ni All for One. Sinabi nito na alam niyang hindi niya magagawang iwanan si Lady Nagant, at ang napili ni Deku na landas ay isang masalimuot, habang lahat ng lumalaban sa panig niya ay patuloy ding mamamatay, hanggang siya naman ang isusunod nito. Nang matapos ang mensahe, isang malaking pagsabog ang kumawala, na halos tumupok sa mansyon. Nang makaligtas ang grupo, sila ay nagpulong upang talakayin ang kasalukuyang kalagayan ng bansa. Marami sa mga heroes ang patuloy sa pagbitiw sa kanilang tungkulin,
Kabilang si Death Arms, hindi nito kinayanan ng matinding pagkutsa ng sambayanan at nagpasya na lang na maging ordinaryong tao, kahit sa kabila ng kalakasan ng loob nito. Samantalang, kahit iminungkahi ni Edgeshot na magtiwala na ipaalam sa lahat ng bayani ang tungkol sa quirk ni Deku, at ang mga balak ni All for One ay hindi ito maaari, dahil may posibilidad na mapunta kay Deku ang hindi magandang nangyari katulad kay Death Arms. Dagdag pa ni Endeavor, may mga ilang pahayagan ang nagkakaroon na ng pahiwatig na matukoy kung sino si Deku, at may hinala na may posibilidad na ang ibang former heroes ay nagkakalat ng impormasyon patungkol sa kanya. Habang si Hawks ay nakatanggap ng tawag mula kay All Might, at sinabing si Midoriya ay nagkaroon ng contact sa panibagong hired gun at agad din niya itong natalo ng walang kahirap-hirap. Dahil sa pressure at sa mga sinabi ni All for One, ito ay labis na naglagay kay Deku sa mahirap na sitwasyon, hanggang umabot na sa punto na pati si All Might ay kanyang iniiwan para lamang sa kaligtasan nito. Labis na nalulungkot si All Might dahil sa bigat ng pinapasan ni Midoriya, at ang ipasa niya ang responsibilidad sa bata ay hindi kinakaya ng kanyang konsensya at naglagay sa kanya para umiyak at humingi ng patawad. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga araw, nang si Deku ay patuloy na naggagala at walang sinasayang na oras, para lamang mapigilan ng League of Villains at matuntun ng kinalalagyan ni All for One. Sa kabilang dako, matapos matanggap ng mga classmate ni Midoriya ang liham, nararamdaman nila na kailangan nilang samahan si Izuku, at naisip nila na malaki ang posibilidad na siya ay kasamang nagtratrabaho ng mga top heroes. Dahil dito, sila ay nagtungo kay Principal Nezo na nag-imbita kay Endeavor sa paaralan, at pagkatapos makumpirma ni Shoto sa kanyang ama ang patungkol kay Deku, naglabas si Bakugo ng galit dahil sa pagputol ni Midoriya ng ugnayan niya sa kanyang mga kaibigan. Pahayag ni Bakugo, hindi nila lubusang kilala si Deku, at dahil hindi nito lubusang iniisip ang sarili niya at handa siyang mamatay para lamang sa iba, alam ni Bakugo na sa bandang huli ay itutulak niya ang kanyang sarili sa kanyang limitasyon. At habang kausap si Endeavor, nakuha ng mga student ang hawak niya na GPS at ito ang ginamit para tuluyang mahanap si Deku. Samantala, si Midoriya ay nakaharap niya ang kriminal na si Dictator, at ito ay gumagamit ng Despot Quirk, upang kontrolin ang mga tao para ito ay gawing human shield, sa anumang pag-atake ng ating bida. Ngunit nang dahil sa kapagguran ni Deku, ay hindi na magagawang makalaban hanggang ang mga tao ay nagsisimula na siyang kuyugin, at sa kabutihang palad, si Bakugo ay umatake sa ulo ni Dictator ng dahilan ng pagkawala ng mga tao sa pagkontrol nito. At nagulat si Midoriya nang ang lahat ng kaibigan niya ay dumating para iligtas siya, ngunit sinabi niya na siya ay ayos lang at walang sino man ang dapat pumihil sa kanya. Sinubukan kausapin si Deku ng kanyang mga kaibigan, ngunit nakapagdesisyon na siya at tumatangging makinig sa kanila, habang ang Class 1A ay gagawin ng lahat para pumihil laban sa kanya. Ang ating bida ay nagpakawala ng usok dahilan para mawala ng vision sa kanya ang karamihan, habang sinusubukan niyang tumalon palayo. Isa si Koda sa mga unang nagsabi sa kanya na bumalik sa kanilang paaralan ayon sa principal. Bagamat dahil sa katigasan ni Izuku, sinubukan itong tumakas pero sila Zero, Jiro, at Ojiro ay ipinahayag ang kani-kanilang mga pinagsamahan sa piling ni Midoriya, ngunit sabi ni Deku na kapag siya ay bumalik sa UA maaring malagay niya sila sa posibleng kamatayan. Sa kalaunan, si Tokoyami ay nagawa siya nitong e-corner sa building, habang sina Sato, Shoji, Denki at Momo ay sinabi ang kanilang damdamin at misyon sa pagpapauwi kay Deku at panatilihin ang kanyang kaligtasan sa utos ni Endeavor. Gayunpaman, halos walang epekto ang kanilang pakiusap dahil nagawa pa rin ni Izuku na makawala at muling tumakas, sapagkat alam niya na silang lahat ay nag-aalala sa kanya, dahil ang kanyang danger sense ay hindi gumagana sa kanilang bawat mga atake. Mahahalin tulad ang malaking tipak ng yelo na pinakawalan ni Shoto, ang responsibilidad na pinapasa ni Midoriya, kaya't alam nila ni Suyu ang hirap na nararamdaman nito, at hindi sila papayag na akuin ito ng bida ng mag-isa. Pagkatapos ng ilang mga panayam ni Shoto kay Izuku, sa tuwing naaalala niya ang banta sa kanya, naiisip ni Midoriya ang level ng maaring laban ng One for All at All for One ay hindi nila kakayanin na maaari nilang ikasawi. Gamit ang Black Whip plus Fujian, ay binabalak ni Midoriya na bumulusok papalayo, ngunit ang alas ng Class 1A ay hindi pa tuluyang natatapos, kaya't sila ay may inihandang mas malupit na galawan upang makaabot kay Deku.
Sa pamamagitan ng acid ni Mina, nagsama si Bakugo, Shoto at Iida, sila ay lumipad pataas at dinagdagan ng plus speed ni Ochako upang gumaan sila ng tuluyan. Bagamat kulang pa ang kanilang bilis, pinakawalan ni Bakugo ang speed turbo cluster, at sa harapan niya ay naroon si Iida ang tanging huling tumapos sa karera, at sa wakas muling naabot ni Class Rep ang kamay ng ating bida. Nang na-deactivate ni Ochako ang kanyang quirk, nagsisimula na silang bumagsak sa lupa, habang si Kirishima ay handa na silang saluhin at dahil sa kanyang tulong, ligtas silang nakalapag sa lupa. Nang pagkatapos ng maibaba si Izuku, sa isang napakahalagang sandali ng buhay ni Midoriya, ang kanyang kaibigan na si Bakugo, ay humingi ng lubos na tawad sa lahat ng nagawa niyang pang-aapi kay Midoriya. Nagulat si Izuku matapos marinig ang mapagpakumbaba at mabait na paghingi ng tawad ni Bakugo, at dagdag ng kanyang kaibigan simula nang namana niya ang one for all lahat ng kanyang desisyon ay tama, ngunit ang makita siya ngayon, ito ay hindi niya matiis at tuluyang nawawala na sa landas. Nang makarating na ang Class 1A sa paaralan, mahigpit man ang seguridad ng UA, ngunit sinabi ni Wash na nagpro-protesta ang mga sibilyan sa loob, dahil sa pagbalik ni Deku, alam na ng mga sibilyan na siya ay target ni All for One, bagamat naapektuhan ang ating bida, mahigpit na hinawakan ni Ochako ang kanyang kamay, at sinabing hindi nila siya pababayaan. Nang dahil sa mga fake news at mga haka-haka kung bakit lalong tumindi ang takot ng mga sibilyan, kaya't nagsagawa sila ng pagprotesta para sa kanilang mga kaligtasan dahil hindi sila papayag na kasama tumira ng tagapagmana ni All Might. Maaalalang bago pa man ang nangyaring paghahanap kay Deku, ipinaliwanag ni Principal Nezu ang ginawang advanced safety security sa paaralan para sa mga sibilyan, at ito ay may underground shelter layers na pinapagana ng mga magnetic railways na maa-activate kung sakaling sa oras ng emergency. At sa katotohanan ang ginawang defense sa paaralan ay mas higit pa sa technology ng Tartarus, kaya kahit ang level threat ni Shigaraki ay hindi kayang pumalag sa depensa ng UA ngayon. Sa kasalukuyan, nagsalita si Best Jeanist sa mga tao at sinusubukang ipaliwanag ang halaga at kaligtasan ni Izuku, dahil siya ang pinakamahalagang asset para mapigilan sa hinaharap si All for One. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga tao ay patuloy pa rin na nagiging matigas at hindi nakikinig sa mga bawat argumento ni Best Jeanist at mas lalo pang nagiging makasarili sa mga hinain ng mga ito, habang si Midoriya ay lalo pang itinataboy ng mga tao paalis. Sa gitna ng patuloy na pagprotesta ng mga tao, nararamdaman ni Ochako na kailangan niyang gumawa ng paraan para malaman ang pinagdadaanan ng kanyang kaibigan. Gamit ang mikropono, matapang niyang sinabi na umalis si Deku sa UA upang maprotektahan ng lahat, at ginagawa niyang pigilan ang mga panganib ng mag-isa lamang. At sa kanyang emosyonal na panawagan, pinakita niya na sa kabila ng mga kapangyarihan ni Izuku at ang mga panganib na dala niya, siya ay isa pa ring bata na nagdurusa at nangangailangan ng pahinga at suporta mula sa lahat. At nakiusap si Ochako na sa lahat na siya ay suportahan sa kaibuturan ng mga puso ng mga tao, habang ang bawat isa ay lumingon kay Izuku, at ang ating bida ay napahagulgol sa iyak at pinuntahan ng mga taong totoong nagmamalasakit sa kanya. Habang umiiyak ng labis si Izuku, nagpasalamat ang babae sa pagligtas sa kanya ni Deku at nagpaalok ng suporta kasama si Kota, habang isang lalaki ang nagsabing ang tanging natitira na lamang sa kanila ngayon ay ang mga bayani na patuloy na lumalaban sa pagkawala ng lahat. Nang tanungin ng isa sa mga evacuees si Midoriya kung masisiguro niyang babalik sa dati ang lahat, tiniyak ng ating bida dahil nasa tabi niya ang kanyang mga kaibigan at sa tulong ng bawat isa, muling maibabalik sa dati ang tamang lipunan. Ang One for All ay hindi lamang isang kapangyarihan kundi na pagbubuklod nito ang bawat puso ng mga tao, at sa pamamagitan ng pagtutulungan, muling masisilayan ang magandang kinabukasan at ang bawat isa ay may magandang ngiti at kapayapaan. At sa likod ng mga tao, ibinalita ni Principal Nezu kay Izawa ang magandang nagawa ng kanyang mga estudyante, habang siya ay masaya at proud sa bawat isa sa kanila. Samantalang si All Might ay nagpasyang hanapin ang mga natitirang anti-hero civilians, at habang siya ay nasa biyahe patuloy siyang sinusundan ni Stain. Bakas kay All Might ang pagkadismaya at pagsisi sa kanyang sarili nang napagmasdan niya ang kanyang estatwa, dahil sa hindi sapat na pagtulong kay Midoriya. Ngunit sa kanyang pag-alis, siya ay kinumpronte ni Stain,
at inakala na siya ay isang impostor na lumalapastangan sa imahe ng dating kilala niyang All Might. Sa pagpapakita ni All Might ng kanyang anyo, si Stain ay hindi pa rin naniwala, sapagkat alam ni All Might na hindi niya masisisi ito, dahil ang dating sarili ay puno ng dedikasyon at nangingibabaw ang pagka-optimistikong pagkatao kahit sa kabila ng kawalan ng kapangyarihan, ngunit nang siya ay nagretiro, trahedya ang naging kapalit. Bagamat tinawag ni All Might na kabiguan ng sarili, pinakita ni Stain ang huling nailigtas niyang babae na patuloy na naniniwala sa kanya, at pinarealize ng vigilante na ang dating All Might ay puno ng pag-asa at ngiti, kahit gaano pa kapangit ang sitwasyon. Dagdag pa ni Stain, ang dala niyang simbolo ng kapayapaan ay ang nagpalihap sa mga puso at naghulma sa mga taong nabigyan niya ng inspirasyon at pangarap, at nang matauhan si All Might, hindi niya napigilan ang pagluha. At bago umalis ang vigilante, ito ay nagbigay ng isang mahalagang ebidensya na nakuha niya sa pagtakas sa Tartarus, at sinabi kay All Might, na kailangan niya ulit lumaban para patunayan ang kanyang tunay na pagkabayani. Nang makabalik si Izuku, agad siyang sinalaksak ng kanyang mga classmate upang paliguan, habang si Bakugo ay nagrereklamo dahil sa hindi nila muna pinaghilod si Midoriya, sapagkat siya ay ilang araw nang walang ligo. Sa kabila ng mahinahong sorry ni Bakugo, kanyang tinanggap pa rin ang pagiging matalik na karibal ang ating bida. Pagkatapos nagpasalamat si Izuku sa kanyang mga kaibigan at nagpasensya dahil sa ginawa niyang paglisan sa mga ito, ngunit iniisip pa rin ni Midoriya ang nakaraang pagtaboy niya kay All Might. Habang pinag-uusapan si All Might, siya ay agad ding pumunta ng gabing yun at humingi ng tawad sa pagkukulang niya kay Izuku. At ipinaalam niya din agad sa mga bata na may alam siyang intel na handang tumulong, at ito ay nagbigay ng mahalagang impormasyon na tiyak na magagamit nilang lahat para sa paparating na magiging huling laban. Pagkatapos ay nangako si All Might na kahit sa kanyang mahinang kalagayan gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, habang si Deku ay nagparating ng pasasalamat sa kanya at sinabing simula ngayon sila ay sama-samang muling lalaban. Nang makaalis na si All Might, nagawa ng makatulog ni Midoriya, habang ang magkakaibigan ay lalong mas na-motivate at handang patunayan ulit sa lahat na kaya nilang malagpasan kahit ano pa ang magiging laban. Sa kabilang dako, ipinaalam ni Hawks kay Best Jeanist ang nakuhang impormasyon sa pananaliksik sa mga Nomu mula sa interrogation kay Dr. Garaki. Bukod dito mula sa mga testimonya ng mga assassin na tinalo ni Deku, natukoy nila na kailangan ni Shigaraki ng karagdagang pahinga na 30 days bago makumpleto ang buong potensyal ng katawan nito, kasunod nito ang muling pag-atake nila All for One at ng League. Hindi akalain ni Endeavor na ang isang The Hero Killer ay magiging isang kakampi, dahil sa pagbigay nito ng impormasyon sa kanyang paboritong bayani na si All Might. Pinakita sa flashback ang gabing pagtakas ni Stain sa Tartarus, kung saan nakuha niya ang isang data storage na naglalaman ng impormasyon na meron ngayon ng panig ng ating bida. Nakipagpulong si All Might kay Detective Naomasa at sa panig ng mga pulis, tungkol sa bagong impormasyon dahil na-decode na ang frequency na pinakawalan ni Shigaraki. Dito ay nalaman nila na sa loob ng 3 araw si Tomura ay magiging isang ganap na sisidlan ni All for One, na mas maliit kaysa sa inakala nilang 2 buwan. Tinalakay ng United Nations ang paghingi ni All Might ng tulong sa pagharap kay All for One at Shigaraki, at iba't ibang punto ang pinahayag ng mga pinuno ng mga bansa, dahil hindi madali ang proseso ng mga papeles pagdating sa pagpapadala ng kanilang mga bayani. Ngunit ang ambassador ng Amerika, ay sinabi na ang kanilang number 1 hero nila na si Star ay nauna nang pumunta sa Japan dahil sa hindi nito matitiis ang kanyang master na si All Might. Sa kabilang eksena, si Izuku ay binangungot ng imahe nila All for One, pero sa kabutihang palad ang mga kaibigan niya ay muling nasa piling niya, masaya at tiwala sa isa't isa, kahit ano pa mang mga pagsubok ang darating, ay kanilang malalagpasan. Maraming salamat sa inyong panunood, at dito natatapos ang Season 6 ng My Hero Academia. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng anime, i-like and subscribe. Ingat kayo, paalam!